Inihayag ng National Security Council o NSC na maaari pang mabawasan ang bilang ng mga barkong sasama sa isasagawang civilian convoy ng Atin Ito Coalition sa December 10. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, masyadong marami ang 40 na siyang nasa orihinal na plano ng grupo. Baka rin magkaroon ng hindi magandang interpretasyon ito sa ibang bansa na nakabantay sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Kailangan din na bihasa o sanay sa paglalayag ang mga kapitan ng gagamiting barko sakaling magkaroon ng aberya sa gitna ng dagat. Pakinggan natin ang pahayag ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya. Well, that's a question. Kaya po ngayon, nagmi-meeting na ang Coast Guard at ang Philippine Navy, Westcom, about the allowable number of ships na pwedeng pumunta. Kasi nga, parang fleet na ito no? parang swarming na rin ang mangyayari, no? Philippine version of a swarming, no? Yes. But at the end of the day, we want to make sure na it's a very successful event, na walang na mahirap. At yung mga kapitan, kailangan marunong din sila sa high seas. Baka mamaya dito lang sila sa Manila Bay umiikot, no? So may mga permits po kayong kailangan sundin kasi kung ano man ang mangyari sa kanila, sisisihin na naman ng gobyerno. Tiniyak naman ng Atin Ito na susunod sila sa mga ibibigay na kondisyon ng Philippine Coast Guard at NSC para matiyak ang kanilang kaligtasan. Sa December 5, itinakda ang drop-off ceremony sa El Nido, Palawan, habang sa December 9 naman ang aktwal na paglalayag. Pakinggan natin ang pahayag ni Akbayan President Rafaela David. Yes, for sure. Masaya nga kami kasi mas madalas yung aming pakikipag-ugnayan sa kanila. Nakipag-meeting pa kami doon sa Coast Guard sa Palawan District mismo. So yung requirements at yung mga volunteers natin, ima-match din natin doon sa requirement at yung capacity ng ating government forces to secure our civilian mission. So pagtatagpuin natin yung ganoong mga iba't ibang mga considerations para talagang masigurado na magiging successful ang ating pamaskong handog.